Sulat ni Pablo kay Tito. Mula kay Pablo, isang lingkod ng Diyos at apostol ni Jesucristo, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makakapaglapit sa ating Diyos at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago paligay ng sanlibutan, ang buhay na ito'y pinangako na ng Diyos na kailanman hindi sinungaling. Pinahayag niya ito sa kanilang salita sa takdang panahon at ako ang napagkatiwalaang mangaral nito ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Sumusulat ako kay Tito na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumayo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos Ama at mula sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pangayusin at upang pumili ka ng mga matatandang mamamahala sa iglesia sa bawat bayan ayon sa iniutos ko sa iyo. Pumili ka ng mga taong walang kapintasan. Isa lamang ang asawa at ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Bilang katiwala ng Diyos, kailangang walang kapintasan ng isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim. Bukas ang tahanan sa mga panauhin. Maibigin sa kabutihan, mahinahon, makatarungan, may kabanalan, at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutuhan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Sapagkat maraming tao, lalong-lalo na ang mga galing sa Judaismo, ang sumasalungat laban sa mga aral na ito. Dinadaya nila ang iba sa pamamagitan ng mga katuroang walang kabuluhan. Kailangang pigilin mo sila sa kanilang ginagawang ito sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya. Kumita lamang sila ng salapi at nagtuturo sila ng mga bagay na di dapat ituro. Isa na rin sa mga propeta ang taga-Kreta ang nagsabi, ang mga taga-Kreta ay talagang sinungaling, asal, hayop, batugan at matakaw. Tama ang kanyang sinabi, kaya't mahigpit mo silang pagsabihan upang sila'y mamuhay ng maayos ayon sa kanilang pananampalataya. At huwag nang maniwala pa sa mga alamat ng mga Hudyo o sa katuruan ng mga taong tumatalikod sa katotohanan. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan, ngunit sa masama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman ito nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi makagawa ng anumang mabuti.